Totoo bang mga sinabi mo? Nagpakita rito sa palasyo si Dokman. Oo. Hiniling niyang makapasok sa templo at gumawa ko ng paraan para tulungan siya. Ba't mo nagawa ang ganung bagay, mahal kong Reyna? Paano kung nahuli siya ng mga tao ni Michelle? Alam ko may mga binabalak gawin si Dokman, kaya pinili ko magtiwala sa kanya. Mga binabalak? Tiyak na mapanganib ang mga yon. Hindi natin alam kung anong tumatakbo sa isip niya ngayon. Hindi maaari. Huwag na niyang tangkayin pang maabot. Ano man ang pinipilit niyang mangyari. Para kilalanin siyang prinsesa, kailangan mabunyagan tungkol sa kambal. At kapag nabunyag yun, isusumpa tayo ng mga tao. Isa akong inang nawalan ng 3 anak na lalaki at 1 babae. Kailangan pa bang mawala sa akin ang nag-iisa at natitira kong anak? Mahal na Reyna, ano mang paliwanag ang gawin niyo tungkol sa katauhan ni Dokman, hindi pa rin siya kikilalanin bilang isang prinsesa. At ano man ang binabalak niya, tiyak na mabibigo lamang siya. Kamahalan, sa pagpano ng prinsesa, may namumuna naman pong sigalot. Dahil sa mga maling balitang kumakalat ngayon, nakababahala ng pagtaas ang bilang ng karasang nagaganap sa ating bayan. Bukod dun, nagsimula na rin magparamdam ang kilusan ng kaya. Ang kilusan ng kaya? Bahagi po yan ng sulat na iniwan nila. Nangyayari ito dahil pinaligas ko sila sa isang tigang na lupain. Akong nagkulang. Akong dapat isihin. Napakabigat ng nagawa kong kasalanan. Yusin, anak. Ama. Bakit bigla ka nagbalik? Bakit? Nasugatan ka ba? Ayos ka lang ba, anak? Papa, Asan si Dokman? Ano nangyari sa kanya? si Prinsesa Dokman. Yusin! Anong prinsesa? Huwag mo sabihin yan. Patay na si Prinsesa Chonmyong. Wala nang prinsesa ang sila. Pero ama, Mag-ingat ka sa iyong mga binibitiwang salita. Tandaan mo yan. gumagawa po ng paraan si Dokman upang makabalik siya at kilalanin prinsesa. Si Dokman? Sa tingin mo maaari yung mangyari? Dapat niyang aminin isa siya sa kambal bago siya kilalanin prinsesa. Pag ginawa niya yon, pabababain sa tungkulin ng reyna at ipatatapon silang mag-ina. Ano pang paraan ang maaari niyang gawin upang matanggap siya bilang isang prinsesa? Lubang kaawa-awang kalagayan niya. Ganun pa man, wala na tayong magagawa. May mga bagay na hindi natin kayang baguhin. Hindi umaagos ang tubig pataas ng bundok. Hindi nawawasak ng kahoy ang bato. Hindi sumisikat ang araw sa kanluran. May wastong kaayusan ng lahat. Makinig ka, anak. Sa kasalukuyan, may hinaharap tayong panganib. Buksan mo. Ang ating angkan, ang pinili nila upang patayin. Pero bakit tayo, ama? Dahil inisip nilang wala tayong ginawa para pigilan ang paglikas nila. Malaking banta rin sa atin na itinuturing tayong kaaway ng kilusan ng kaya. Dahil lamang sa bagay na yun, maaaring humina ang katayuan natin at iba pang maharlikang kaya sa sila. Sa ganitong krisis, damdamin mo pa rin bang iyong paiiralin? Hindi mo na pangangalagaan ang ating angkan?